Panglimang araw ko na nga pala dito sa probinsya. Ngayon ay papunta kami sa palengke para bumili ng tinapay. Si Papa nga pala ang kasama ko dahil siya ang driver ng tricycle namin. At habang papunta kami sa palengke ay nagkukwentuhan kami. Sa dami nga ng kinuwento ni Papa ay iilan lang ang narinig ko dahil nga maingay ang tricycle. Nagmamadali na nga din kami dahil aalis kami ngayon papuntang city. Isasama ko nga ang pamangkin kong ito na kanina pa naiinip dahil kanina pa sila nakabihis. Magsusundo nga pala kami sa kuya ko at sa bayaw ko kasi pauwi sila dito ngayon sa probinsya. Tanghali na nga din kami nakaalis dahil na-delay ang kanilang flight. Maaga pa kami dapat aalis papuntang city pero nag-shutdown nga ang Terminal 3 kaya hindi rin sila makapag-take off. Sobrang ganda nga noong araw na to pero nag-uumpisa na din sumama ang pakiramdam ko. 45 to 50 minutes nga pala ang babiyahiin namin papuntang city kaya hiniram ko na lang ang pamangkin ko at ang sasakyan niya para hindi kami mahirapan sa pag-commute. Kasama ko nga pala si Papa at si Mama, dalawang kapatid ko at tatlong pamangkin ko. Bali ang susunduin nga pala namin ay ang kuya ko na panganay sa aming magkakapatid at ang asawa ng ate ko na kasama natin ngayon. Pinauwi ko nga sila dahil magkakaroon kami ng mini family reunion ngayong taon. Di bali nang gumastos ako, ang pera kasi makikita ko pa pero hindi natin masasabi ang panahon. Nasa Hong Kong pa lang ako ay pinlano ko na lahat. Pupunta nga din pala kaming Boracay kaya nga umuwi ang kuya at bayaw ko. Malapit na nga tayo sa school ng kapatid ko, yung college na bunso namin. So, yung biyahe mula doon sa amin, papunta dito sa school niya is nasa 30 minutes. So, araw-araw is binabiyahe niya yun guys, kaya nga hindi nataba. So, ayan yung school nila. Dati kasi nung nag-aaral ako dito, meron akong boarding house dyan. So, tinanong ko din yung kapatid ko kung gusto niyang ma-boarding house na lang, pero ayaw niya nga. Kaya, sinunod na lang namin kung anong gusto niya and mas okay na din kasi nakikita siya namin. Nag-shortcut nga kami dito sa Panay para mas mapabilis ang biyahe namin. Akala kasi namin ay nakalapag na ang eroplano na sinasakyan nila kuya. 3 AM pa lang ay nasa airport na sila at huli na sila sinabihan na madidelay ang kanilang flight. At andito na nga tayo sa Panay, Capiz. So kung naririnig niyo yung mga kwento na about sa kampana na malaki, and dyan nyo yan siya makikita guys kasi dyan naka-display. Itong simbahan na to ay sobrang ganda din. Isa siya sa mga tourist spot dito sa Capiz. After more than 1 hour na biyahe ay pumunta muna kami sa SM kasi ito yung mall na pinakamalapit sa airport. Pero ang totoong rason kasi is pumasok kami kasi sobrang init sa labas. Hey! Dinta! Love. Dine. Dali. Dine. Abo. At dahil hindi pa nga nakaland ang eroplano na sinakyan nila kuya, ay niyaya ko muna silang kumain. Actually, lunchtime na nung time na to, kaya pinakain ko na lang muna yung mga bata kasi hindi sila kumain sa bahay nung umalis kami and baka gutom na din yung papa ko. Pagkatapos nga namin kumain ay naglibot-libot muna kami sa SM. Nung nakita namin na naka-online na ang bayaw ko ay agad-agad na kaming pumunta sa airport. Pagdating nga namin sa airport ay nagantay pa kami sa kanila ng mga 5 to 10 minutes. Ito yung isang rason pa kung bakit ko pinauwi ang kuya ko dahil more than 17 years ay hindi na siya nakabalik dito sa lugar namin. Nakapag-asawa na kasi ang kuya ko ng taga Batangas at hindi nga pala sila nakasama kasi may mga pasok ang mga bata. After namin silang masundo ay dumiretso kami agad mag-lunch kasi nga delay sila and wala silang pahinga. 2,000 years later. Pagkatapos namin kumain ng lunch ay pumunta kami dito sa lugar na gustong-gusto ng papa ko. Si mama tsaka yung pamangkin ko nga pala ay bumalik doon sa bayan kasi sinundo ulit nila yung isang pinsan namin kasi uuwi din sila ng Manila.
So, ito yung first stop ni Papa kasi nga gustong-gusto niya talagang bumili ng ganitong mga bagay, guys. So, sobrang happy lang kasi ngayon is nai-spoil ko na yung Papa ko kasi dati hanggang pangarap lang talaga. Sana sa video na to ma-inspire ko kayo. Mas mahalin nyo pa yung family nyo, especially yung parents nyo kasi kung wala sila, wala din tayo sa mundong ito. At nakauwi na nga kami dito sa bahay and mag-a-unboxing ang Papa. So, sa lahat, siya lang naman yung masaya dyan kasi siya ang may pinakamaraming nabili. Sobrang saya niya nung nag-unbox siya dito, guys. Panay sabi niya pa ng thank you, Shopee. Pagkatapos nga mag-unboxing ay siya din ang nagligpit. Ang sarap lang sa pakiramdam na dati ako yung binibilan ni Papa, ngayon ako na ang bumibili ng kung ano ang gusto niya. At dahil nga nandito na si Kuya, yung isang kapatid na lang namin na babae ang hinihintay namin dahil may pa-surprise din siya sa anak niya. At dito ko natatapusin ang video. Thank you guys for watching. Please like this video if you enjoy. Please subscribe and I hope to see you on my next video. Bye guys. Stay safe everyone.